Dear Diary, panibagong araw, panibagong pagpapanggap na naman. Ilang linggo na rin ang nakalipas nang maging kliyente ko ang mga magulang ni Stephen. Parang kailan lang nung tumawag sa akin ang sekretary nila. Sobrang gulat ko dahil napaka-imposible na makikilala ko ng isang may impluwensyang pamilya. Pero ayon sa secretary, ay nakuha nila ang details ko sa isang connection at hindi na pwede pang isiwalat kung sino dahil ito ay confidential. Pero sino ba naman ako para ungkatin pa yun? Sa kalagayan ng pamilya ko, ang importante ay nagkaroon ako ng kliyente na handang magbayad ng malaki. Madali lamang ang gusto nilang mangyari. Una, ay dapat makapasok ako sa buhay ni Stephen at hindi siya manghinala na ito ay setup lamang. Pangalawa, kukunin ang tiwala niya at i-report lahat ng kilos niya sa magulang niya. In short, ang maging espiya. At ang pinaka-importante sa lahat ay ang paibigin siya. Hindi na bago sa akin ang magpaibig ng mga kalalakihan. Karamihan sa aking kliyente ay ang mga babae na gustong saktan ang kanilang mga ex, kasintahan o asawa. Ang instruction sa akin ay paibigin sila at matapos ko silang paibigin ay iiwan na lamang sa ere at saktan ng puso. Very shallow, I know. Pero madaming bagay sa mundo ang hindi maipapaliwanag ng basta-basta. Madaming tao sa mundo ang nakakagawa ng di magandang bagay para lang sa pag-ibig. Kung gusto nilang saktan ang taong mahal nila, ay hindi ko na concern pa. Ang mahalaga sa akin ay masunod ko kung ano ang nasa kontrata at kumita ng malaki. Masama man sa pandinig ng iba, ay wala na rin akong magagawa dahil sa ganitong paraan ay masusuportahan ko ang aking magulang at mga kapatid. Madami na ako naging kliyente. Pero ang mga magulang ni Stephen ang pinaka-stricto sa lahat. Naalala ko pa ang non-disclosure agreement na nilagdaan ko at kung anong mangyayari sa pamilya ko kung may nakaalam ng kontrata namin. Para sa akin ay simple lang ang kanilang kagustuhan. Kailangan masigurado ko na hindi magkakagusto si Stephen sa iba hanggat hindi naayos ang arranged marriage niya sa anak ng business partner nila. Hindi nila makontrol ang desisyon ni Stephen, kaya ito ang panghuli nilang solusyon para masiguro ang itatagumpay ng kanilang kumpanya. Hindi ko lubos maisip kung bakit kailangan nila tong gawin sa anak nila. Pero ganun siguro talaga ang mga mayayaman. Lahat gagawin para manatiling nasa itaas. Naalala ko pa ang mga sinabi ng ina niya. You shouldn't get involved with any other woman but you. Love can make people crazy and make stupid decisions. And we do not want it to happen to him. So you have to make him fall in love with you. Because at least we can control you. And in that way, we can control him. And when the time comes, you have to get lost and never show your face again. And though, the most important thing is, wala dapat mangyari sa inyo. Walang kaemo-emosyon ang pagkakasabi ng ina niya. Ang ina niya na siguro ang pinaka-nakakatakot na taong nakilala ko. Pagkatapos nun, ay binigyan niya ako ng sobre na naglalaman ng cash bilang down payment. Sobrang gulat ko sa kapal ng pera na binigay nila. At ito ay down payment pa lamang. Kailangan ko nang mapaibig si Stephen sa lalo't madaling panahon. Hanggang dito na lamang, diary. Good night. Nagising si Ana nang marinig niya ang kanyang alarm clock. Ngayong araw, ang unang araw niya para makapasok sa buhay ni Stephen. Agad-agad siyang nagbihis at pumunta sa isang cafe
kung saan nagpapalipas ang oras si Stephen. Sa loob ng isang buwan ay napag-aralan na niya ang mga hobbies at ang mga gustong bagay ni Stephen, ang paborito nitong libro at kung saan siya nagpapalipas ang oras tuwing umaga. Ang mga impormasyon ay nanggaling na din sa mga magulang nito, kaya madali niya na lamang nalaman ang mga ito. Hinihintay niya ngayon na pumasok si Stephen sa cafe kung nasan siya. Walang ano-ano'y biglang tumunog ang bell ng cafe at nang napatingin siya sa taong pumasok ay nakumpirma nga niyang si Stephen to. Base na rin sa detalye na binigay ng kanyang magulang. Matangkad ito at may matangos na ilong. Pero hindi ito ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang mga mata at labi niya. Para siyang nakakita ng anghel. Tinanggal ni Ana ang mga naiisip niya at muli siyang nag-focus. Binalik niya ang mga mata niya sa binabasa at walang ano-ano'y may nagsalita sa harap niya. Hi miss, can I share this table with you? Oh, and by the way, I love the book. Ito ay si Stephen. Nagulat si Ana dahil mas maamo ang mukha nito sa malapitan. Pinigilan niya ang sarili na matulala. Nakabili na pala ito ng kape at ngayon ay paupo na din sa kanyang harapan. Alam ni Ana na mapapansin siya ng lalaki dahil sa libro na hawak niya. At ito ang intensyon niya, sapagkat ito ang paborito nitong libro ayon sa impormasyon na binigay sa kanya. Sumagot naman siya, "Oh sure, go ahead. So, nabasa mo na pala tong libro na to?" Sumagot naman si Stephen, "Yes, I love it. Especially the ending. It's all about protecting something that you love and realizing that some people can pretend to be someone they're not just to protect the people they love." Namangha naman siya sa pananaw ng lalaki. Mukhang napakabait nito at napaka-humble at hindi niya lubos maisip kung bakit nagawa ng magulang niya na magbayad para lang makontrol nila ito. "I'm Ana by the way, and you are?" Nagkunwari siya na hindi niya alam ang pangalan nito. "I'm Stephen. Parang ngayon lang kita nakita dito." Sumagot naman siya. Oo, actually, napadaan lang ako at nagustuhan ko ang pagiging simple ng cafe na to." Sumagot naman ang lalaki. "Yes, maganda nga ang cafe na to. I hope to see you here more often." Biglang naramdaman niya ang bilis ng tikbok ng puso niya at ang pag-init ng pisngi niya. Pero ito'y tinanggal niya sa isip niya. Nandito siya dahil lang sa isang kontrata. Nagkwentuhan sila ng ilang minuto patungkol sa libro. Sa katunayan ay nabasa na niya to at gusto niya lamang i-engage sa usapan si Stephen. Ganito siya trumabaho. Dapat pulido lahat. Ayaw niyang may nadi-disappoint siyang kliyente, kaya kahit maliit na detalye ay dapat alam niya. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagpaalam na si Stephen. Pasensya na pero kailangan ko nang umalis, Ana. Maraming salamat sa oras mo. See you around." Umalis na nga ang binata. Hindi niya mawari ang nararamdaman niya, pero ito'y pinagsawalang bahala niya. Pagkatapos gawin ang iba pang dapat niyang gawin sa araw na yun, ay bumalik na din siya sa kanilang bahay. Hindi niya mawari pero sobrang saya niya nung araw na yun. Dear Diary, ngayong araw ay nakita ko nga si Stephen. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Pero na-excite ako na makita siya bukas. Siguro dahil lang to sa kagustuhan kong matapos kaagad ang kontrata. Tama, dahil lang to sa kontrata. Kailangan kong mag-focus.
Kailangan kong gumawa ng paraan para makapasok sa buhay niya. Hindi man niya deserve ang ginagawa ng magulang niya, ay wala na ako doon para usisain pa. Ngayong araw ay bumili ako ng gamot para sa sakit ni tatay. Siya ay nagdadialysis at kailangan niya na ng kidney transfer sa lalo't madaling panahon. Kahit malaki ang down payment ng magulang ni Stephen, ay kulang pa din to para sa operasyon ni tatay. Plano kong makapasok sa kumpanya nila upang mas mapabilis ang proseso. Hanggang dito na lamang diary. Pagkatago niya sa kanyang diary, ay bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay number ni Mrs. Valderrama, ang ina ni Stephen. Kinabahan siya ngunit kailangan niyang mag-report ngayong araw. "Good evening, ma'am," sagot niya. "Anna, give me some details. What happened today?" Kinuwento niya nga ang pagkikita nila ng kanyang anak at ang pag-uusap nila. "You're good. Hindi ko na-expect na mag-uusap kayo sa unang araw ng pagkikita niyo. Hindi ko makausap si Stephen ng mga tao na hindi niya kilala. And what more, it was him who approached you first. I must say that's impressive. Maybe because it's your looks. He must have thought you're pretty. At least mapapakinabangan natin ang kagandahan mo." Bigla naman siyang nahiya. May mga taong nagsasabi na maganda nga siya at ang kagandahang ito ay naging puhunan niya para sa kanyang trabaho. Nagsalita siya. "Ma'am, kailangan ko makapasok sa kumpanya niyo para mas mapalapit ako kay Stephen." Pumayag naman ang mama ni Stephen at pinaasikaso niya na ang papeles niya. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay natulog na siya upang makapaghanda para sa panibagong araw ng pagpapanggap. Maraming salamat sa pakikinig. Abangan ang episode 2 ng Diary of a Girlfriend for Hire. Kung nag-enjoy kayo, ay mag-like and subscribe para updated kayo sa storya ng ating bida. Salamat!